Po sa mga nakanood ng ating unboxing and first impression dito sa napakasulit na Infinix Note 50. So ngayon is bibigyan ko kayo ng 5 reasons kung bakit magandang i-purchase ito. And stay tuned lang sa ating full review and game test dito sa Infinix Note 50. Bago natin to start, ano nga muna ba ang presyo nito? SRP niya is 8,999 pesos or almost 9,000 pesos for the 8GB of RAM and 256GB of internal storage. Pero ang magandang balita pag bibili nyo to sa online ay napakamura lang mga ka-J-Vlog. So ang presyo niya lang sa online is 7,500 pesos for the 8GB 256 na Infinix Note 50. So ganun din naman yung presyo natin ito nabili, 7 Plus. Etong smartphone na to, lalo ng 5.5. So mas mura siya. Kaya grabe, for a price na 7.5 tapos ganitong device ang makukuha nyo, napakasulit mga ka-J-Vlog. Kaya kung interested kayo dito, ilalagay ko po yung link nito dito sa gilid ng ating video or sa description box. I-check nyo na lang mga ka-J-Vlog. At yun, first reason kung bakit magandang i-purchase itong Infinix Note 50 is of course yung kanyang display. Napaka-solid ng display nitong Infinix Note 50. So 6.78 inches AMOLED display, hindi lang yon for a price na 7 to 9,000 pesos. Naka 144Hz screen refresh rate na itong device na to. So, syempre, yung 144Hz is sobra pa rin natin bihira natin nakikita yan sa ganitong presyo. So, yung 144Hz is malaking tulong yan pag supported na ng mga games. So, at least ito is nakaano na siya. Kumbaga, future-proof na yung kanyang refresh rate for gaming na rin. Kaya napakaganda ng display nito, paniguradong ma-enjoy nyo. Napakalaki, kaya pag maglalaro kayo dito, ma-enjoy nyo yung space nyo for gaming. At syempre, sino ba naman ang ayaw manood sa isang device na merong malaking screen. Next reason kung bakit siya sulit i-purchase, affordability. Again, 7,500 pesos lang to mga ka-J-Vlog to 9,000 pesos. Napakalupit na nung specs na ma-offer niya. Grabe, hindi lang yon yung design and aesthetic nito, hindi mukhang 7.5 itong si Infinix Note 50. Ang maganda kasi dito yung form factor nitong device na to. Kaya kung naghanap kayo ng isang sulit na device sa hard-earned money nyo, maganda rin i-consider to. Napakabilis din naman nitong smartphone na to. Kaya affordability, nandun na dun, affordability, pasok na pasok itong device na to. Third reason, yung speakers. Again, for its price na entry-level smartphone na kapag offer na ng Tune by JBL. Biruin mo ang speakers nito ay quality ng speakers ng JBL. Sa mga hindi nakakaalam, ang JBL po ay very well-known brand yan when it comes sa mga high-quality speakers. Sila po yung nakakapag-provide sa atin ng ganyang ka-solid na mga base quality sa speakers. At ilang beses na rin natin nasubukan ng JBL speakers. Outstanding ang performance yan. Kaya biruin mo sa ganitong napakamurang device, JBL pa speakers, napaka-solid yan pag ginamit nyo for gaming. Na-try na rin natin gamitin itong Infinix Note 50. Grabe, napaka-solid ng speakers nito. Hindi lang malakas, maganda pa yung overall base quality ng device na to. Fourth reason mga ka-J-Vlog is yung design and aesthetic niya. So again, yung gilid nito hindi po to plastic, metal frame itong si Infinix Note 50. So biruin mo, entry-level smartphone, usually nakikita natin sa mga ganitong presyon na smartphone is plastic ang kanilang mga frame. Feel pag metal ang ginamit. Sobrang premium looking nitong device na to. And napakaganda na itong tinatawag ko itong tinatawag ko itong wine red. Pero I think ang pangalan nito burgundy red ba? Parang ganun. Basta red siya. Napakaganda na itong red na to. Very elegant. And tumerno pa yung kanyang jelly case. Ayan o. So, mag-safe din yung jelly case na itong Infinix Note 50 for an entry-level smartphone na meron ding wireless charging capability. Napaka-solid. Nagulat din ako polycarbonate po ang back nito. May nagsasabi, bakit sinabi sa live nila is glass. Ang glass po yung Pro model. Ito po yung base model. Plastic po yan. Tunog pa lang. Polycarbonate back. Ang maganda doon. Hinanap ko yung power bank ko na, na wireless charger. Ang maganda pa doon mga ka-J-Vlog. Ang maganda pa doon mga ka-J-Vlog, meron siyang wireless charging capability for a plastic back. Nagulat nga rin ako nag-search din naman ako, possible ba? Yes, possible daw. As long as manipis lang yung pagka-plastic ng kanyang back cover. So again, kaya tumatago siguro yung wireless charging. Kasi usually kasi pag wireless charging,
dapat kasi ang back cover mo is is glass. Kaya yung iPhone before, nag-transition sila sa glass sa iPhone 8 series para ma-achieve yung Qi power capability. Pero dito, plastic back cover, na-achieve naman ni Infinix yan. And okay naman, nakapag-try naman na tayo mag-wireless charging, all goods naman siya. Hindi lang talaga gagana ang wireless charging pag sa metal ang back cover. Pero maganda rin dito, nilagyan nila to ng case na merong MagSafe support. So sa mga merong power bank dyan na MagSafe, pwede nyo pong magamit. Dito yan sa Infinix Note 50 4G. So very premium itong device na to. Kaya panigurado sa mga consumers dyan na naghahanap ng smartphone na gagamit, na main nila na target is for design and aesthetic, maganda po i-consider ito, very premium ang tignan. At ang pinakalas mga J-Vlog, yung kanyang camera, malinaw din naman ang camera na itong Infinix Note 50. Ayan, no, solid. 50 megapixel pero grabe yung quality nung camera niya. Napakalinaw, mga ka-J-Vlog, nag-Jollibee pa kami. Ayan, no. Sobrang linaw ng camera na ito kaysa naghahanap ng smartphone na merong magandang camera for an entry-level smartphone. Maganda pong i-consider din itong Infinix Note 50. At ang maganda kasi dito, meron din siyang AI capability. Ayan. So, meron siyang AI eraser. Maganda na nga yung camera niya, maganda pa yung software niya. So, solid na rin ang XOS ngayon. Meron na siyang AI. So, circle select natin. O, di ba? Erase natin yung mic. Tingnan natin. Erasing the image. Mabilis yung niya, circle niya, ganun something. Ayan na, hintayin natin. Grabe na ang artificial intelligence ngayon. Sobrang convenient. Pero ayan, medyo pa rin tayo sa AI ng Infinix compare na sanay tayo sa Samsung. Tingnan nyo nung binura natin. Nanganak ng isang finger yung ating photo. So, siguro kailangan pa nila ng development dito sa eraser nila. Pero again, for an entry-level smartphone to have an AI software is a good addition naman. So, yun mga ka-J-Vlog, ang ating 5 reasons kung bakit sulit i-purchase itong Infinix Note 50 4G ngayon 2025. Napakaganda na itong device na ito. Hands down ako sa specs na ma-offer niya. And of course, it's very affordable. Very reasonable ang RAM at ROM niya sa kanyang storage, sa kanyang presyo na 7,000 to 9,000 pesos. Again, kung interested kayo sa Infinix Note 50, nandito po yung link niyan dito sa gilid ng video or nasa description box. I-click nyo na lang yan. I-add to cart nyo na to. At napakagandang deal na ito, makukuha nyo to sa online. Sobrang bagsak presyo lang.